Hi! Merry Christmas! Excited akong ma-share sa inyo how we spent our Christmas mula sa preparation hanggang sa Christmas Eve. Hindi man kasing garbo tulad ng sa iba pero masasabi kong isa ito sa pinakamasaya at pinaka-memorable na Christmas celebration namin. Kasi first time after 10 years na makakasama namin si Mama at si Papa together. Kaya naman tara, samahan nyo kami. December 23 pa lang ng umaga ay nagbiyahe na sila Mama, pero dahil season nga ay napaka-traffic at ngayon lang sila nakarating. Mga 7 PM na to ng gabi. Tipikal na galing probinsya, napakadaming dala. May nyog, may saging, at dito na nga sila ibinaba ng bus. Buti na lang hindi na umuulan ng mga oras na yan. Timing din naman dahil kakauwi lang ni Kuya galing trabaho, so may makakatulong kami sa pag-alalay kay Nanay. Iniinda pa rin ni Nanay yung injury niya sa may hita, kaya naman hanggang ngayon na hirap talaga kaming ibiyahe siya. Kaya naman ngayong Pasko ay dito lang talaga kami sa bahay. Sa ngayon ay si Mama ang nag-aalaga kay Nanay, bali nagpapadala lang kami as financial support. Sa aming lahat ay itong si Kuya at si Ate talaga yung lumaki kay Nanay. Nagpakatay nga pala muna si Mama nung alaga niyang baboy bago pumunta dito sa amin. Late na nga ako nakatulog niya dahil tinapos ko muna nagtadtarin tong mga to. Separate ko na yung lulutuin namin para sa Pasko at yung mga pang-ulam-ulam. Bala itong baboy talaga na to ay ipinangako ni Mama para kay Bunso sakali makapasa nga daw sa board exam. Pero hindi na nga nakaabot kaya pang Pasko na lang daw. Inaumagahan naman ng 24 ay abalang-abala na kaming lahat. Umaga pa lang ay sinimulan ko ng gawin tong grahams. Bili lang ako ng 3 mangga dyan para sa 3 balot na grahams. Paborito nga pala to ng lahat kaya hindi to mawawala. Minamaster ko na din to kasi favorite talaga to ng mister ko. Buti na lang talaga nakabili na kami ng ref, so hindi na ako natatakot kahit magkaroon man ng excess dito sa mga handa namin. Kunti lang naman ang mga lulutuin namin. Bale sa dessert, ito lang grahams, tapos dadagdagan na lang namin siya ng cake and then fruit salad na may konting buko. Gusto ko sanang gumawa ng vegetable salad kaso hindi naman yung papansinin dito sa amin. Sa noodles naman, we have carbonara and syempre hindi pwedeng mawala ang rice. Paparesan lang namin to ng kaldereta and then ang fried chicken and then syempre yung barbecue. Kagandahan nga dito sa grahams ay hindi siya ganun ka-hassle i-prepare at kahit sino ay kayang-kaya siyang gawin. Kaya ako na ang nagpresenta na gawin to, bali naghati-hati nga pala kami dyan nila ate ng gagawin. Yung fruit salad, fried chicken, and then yung bread rolls ay sa baba na lang gagawin kay ate. And then yung kaldereta, carbonara, and then itong ang grahams ay dito nakaplano sa amin. Kaya naman busy-busy ang lahat at mga excited. Pero kapag ganito ngang maraming gagawin ay hindi maiiwasan na magkaroon ng mga sumpungin at normal naman yun sa magkakapatid. Ang mahalaga at the end of the day, we still have each other. Hindi uso ang sorry pero maya-maya okay na. At eto na nga pala lahat-lahat ang nagawa ko, bali naka 9 packs lang ako dyan. Pagkatapos ko sa grahams ay nagluto naman ako ng nilaga para sa panangalian. Habang nag-aasikaso naman ako nitong pang-marinate, sabi nila mas okay daw i-marinate muna bago pa kukulaan at saka iihawin. Binabad ko lang muna to sa toyo, oyster sauce, and then tong ketchup. Then next naman ay itong pinigang kalamansi. Nilagyan ko na lang din ng konting asukal pampabalanse daw ng lasa. Then minarinate ko lang to for 5 hours. Dito ko na rin siya pinakuluan sa sariling sauce niya. Dinagdagan ko lang ng konting tubig, paminta, then bawang at laurel. Mga 3 PM na nag-start ako magpakulo. Timing naman kakarating lang ni May kagaling work, so siya na yung nagpresenta na magtuhog-tuhog nitong for barbecue. Habang sila ate sinisimulan na din yung salad sa baba, nilahukan namin ito ng gulaman para magmukhang madami yung fruit salad. Ang pangit pala kapag last yung stove. Di pa ako nakakatapos ay pumutok na nga to. Buti na lang to the rescue tong si Nanay Virgie at siya na lang daw magluluto nitong kaldereta dito sa katabi. Pati nga yung carbonara ay siya na rin na nagluto. Kaya naman nagkaroon na rin ako ng oras para sa konting decoration. Sakto naman dumating na yung papackage ni Ate Ika from Hong Kong, kaya ito meron kaming chocolates. At ito na nga lahat-lahat yung nakayanin namin. Konti lang siya dahil pansarili lang naman. Ang mahalaga ay may mapagsasaluhan at may tutukuyin kami sa araw ng 25, so kahit hindi kami lumabas maghapon. Then in case may mga dumating ay meron kaming ihahain.
First time kong gumawa ng ganitong table setup at hindi ko rin talaga inaasahan na ganito yung kalalabasan nito. Kahit papano ay nasatisfied naman ako sa nagawa ko. Normally kasi kapag ako yung may gawa, hindi ako ganun ka-proud. Pero this time, nako, grabe, na in love talaga ako. Kaya naman pagpasensyahan nyo na kung paulit-ulit yung video ko. Sobrang happy lang ako na na-achieve ko yung tema na gusto ko. Christmas decor siya na something mocha, which is malapit sa ina-achieve natin na timputitim kahoy. May mga na-add to cart naman ako na something rustic ang pagka-design, pero hanggang add to cart lang dahil bukod sa price ay hindi rin naman aabot sa Christmas. Kaya naman nakontento na lang ako kung ano yung available dito sa bahay. Wala nga kaming Christmas tree kaya bumawi na lang ako dito sa table. Problema ay hindi nga Christmas decor itong aming table runner, kaya ginawan ko na lang siya ng paraan na matabunan. Good thing ay meron nga ako nitong hanging plants. Mas maganda nga sana kung garland nga to. Buti na nga lang na itabi ko nga din tong scented candle ko, galing pa tong Nigeria. Sobrang happy lang din ako na umabot tong Christmas tree ko na maliliit. For 150 pesos ay meron na akong 4. Kasama na doon ang shipping fee, pati nga itong Santa Claus decor di para dito sa wine. Sir GJ nga pala ang may dala nitong white wine namin. Nakakatuwa na dito sila nag-spend ng Noche Buena, so mas marami kami that night. Plus, birthday din pala ni Joshua kinabukasan. Plus, andito rin naman yung mga pinsan ko kaya kahit papano ay makakadagdag sa dami namin. Dahil alam kong magiging busy na ako pagsapit ng 12 ay eto, tumawag na ako sa mister ko. Nilulook forward ko talaga na sa mga susunod na Christmas celebration ay magkasama na kami. Never pa namin nagawa yun since naging mag-boyfriend-girlfriend kami at hanggang sa makasal kami ay hindi pa rin namin nagawa mag-celebrate together. Nagpaalam na rin ako kasi nagdadrive siya. Bago pa mag-start ang kainan ay inisa-isa ko na magpa-picture sa kanila. Unahin natin ang poging-pogi kong papa. Dito naman ako nakigulo kina bunso. Merry Christmas! Ang ganda ni Nanay ba? Ay, Nanay! Merry Christmas! Mama, tingin! Mag-hi ka! Hi! Kaway! Merry Christmas, Kylo! Merry Christmas! Christmas ate! Merry Christmas! Skip na! Oh, Merry Christmas, Ivy! Merry Christmas! Kaya mag-hi ka nga! Merry Christmas! Eri ko na maganda. Dali, ang ganda ko niya. Nagtatawanan nga kami dyan dahil itong si Kylo ay napagkamali niyang tungkod ng lolo niya yung tungkod ni nanay. Since 2019 ay ngayon ko lang ulit sila nakasama na magpasko. Bali for Christmas din pala na hindi ko sila nakasama at super nakakamiss yung traditional Christmas natin. Siyempre, bago ang lahat ay prayer muna. Magpapasalamat sa lahat ng biyaya at higit sa lahat ay yung tunay na dahilan kung bakit mayroong Christmas. Hindi nga pala kami makukumpleto sa bagong taon kaya binuhos na namin lahat ngayong Pasko. Siyempre sila ate at mga kuya uuwi na sila sa kanilang bagong pamilya. Nauunawaan naman namin iyon. Kaya naman napagdesisyonan nga namin na makumpleto kami sana ngayong Pasko kaso wala nga yung isa kong kuya. Hindi rin siya aabot dahil nga may duty pa siya at napaka-traffic naman kung pipilitin. Kaya naman sabi namin wag niya nang pilitin at sa ipagpabukas na nga lang niya. Siyempre, mas mahalaga pa rin naman magampanan niya yung trabaho na pinagkatiwala sa kanya. Then it's time for gift giving. At para lahat nga ay magkaroon ng regalo ay nagmunito-minita na lang kami. Nakakatuwa nga dahil itong si Sir GJ at si Papa ay nabunot nila ang isa't isa.
Dahil inip na nga tong si Bibian yan sa kanyang regalo ay tinawag na nga namin. Si nanay nga pala ang nabunot niya at ang nabunot naman ni nanay ay si mama. Ang sarap-sarap lang sana makita ng mga ngiti nila. Simpleng regalo nga ay masasaya na. At dahil lahat nga kami ay nagtatabaan na ay eto hirap na hirap kaming humanap ng anggulo. Syempre hindi naman papakabugyan si Ate Maika, palagi naman siya ang pinakamaganda. At ito nga si Bunso kunyari na surprise pa sa gift ni Ate Maika niya. Kinaumagahan naman ay eto medyo nakakainom na nga ang aming dalawang kuya. Pinagtripan ba naman kaming lahat subuan ng cake? Knowing na ang dumi-dumi ng kamay nito, pero wala nga kaming mga nagawa. Dahil pag hindi namin tinanggap nito, nako, ay sasama lang ang loob sa amin. Tingnan nyo naman, ganyan yun kakulit kapag nalalasing. Ganito na namin na-spend yung Christmas namin. Dahil lahat naka-rest day, mas nagkaroon kami ng chance na makabanding yung isa't isa. Hindi na namin kailangan magpaka-hassle sa labas. Pero kapag ganito nga season ako, napaka-traffic. Mas gugustuhin mo talaga na mag-stay na lang sa bahay. Parang ang tanga na! Dadalawan kita. Ayaw mo tayo. Oh, si Tuti! Ayaw mo tayo. Tuhay, tuhay. Yan, baba mo. Alam ko ako plato siya.